My name is Paul Kyler Lim. Kahulugan at uri ng soberanya. Soberanya. Anya. Ang soberanya ay ang pagkakaroon ng isang bansa ng kapangyarihang makapagsarili at pamahalaan ang buo nitong nasasakupan. Ito ay ang pagkakaroon ng isang bansa ng kapangyarihang makapagsarili at pamahalaan ang buo nitong nasasakupan. Ibig sabihin nito ay ang pangalagaan, asikasuhin, paunlarin ang buo nitong nasasakupan. Ang Pilipinas ay naging soberanya. Nakapagsarili sila mula sa pananakop ng United States of America. Ibig sabihin ng soberanya ay ang pagkakaroon ng kalayaan, na pangalagaan at pamunuan ang isang bansa. Sabi nga, ito ay ang pagkakaroon ng isang bansa ng kalayaan o kapangyarihang makapagsarili. Ito yung soberanya. Kinilala ng United States of America ang soberanya ng Pilipinas noong ika-4 ng Hulyo 1946. Samantalang tayong mga Pilipino ay kumilala sa ating kalayaan noong Hunyo 12, 1898. Dalawang uri ang soberanya, panloob at panlabas. Ang soberanyang panloob ay ang kapangyarihan ng bansang mamuno at magpatupad ng batas sa lahat ng nasasakupan nito. So, gumagawa sila ng mga batas para sa nasasakupan niya. Ito yung soberanyang panloob. Yung soberanyang panlabas naman ay ang kapangyarihan ng isang bansang maging malaya sa pakikialam ng ibang bansa. Ito yung soberanyang panlabas, ibig sabihin, pinamumunuan mo na yung bansa mo pero meron pa rin mga dayuhan na nakikialam sa paraan ng iyong pamumuno. Mga katangian ng soberanya. Ang soberanya ay magpapatuloy hanggang malaya ang Pilipinas. Ito ay walang taning ng panahon. Ang soberanya ng isang bansa ay hindi maaaring angkinin o isalin sa iba pang bansa. Ang lahat ng pag-aari ng bansa ay saklaw ng soberanya. Ang mga mamamayan nito na nasa teritoryo man o nasa ibang bansa ay nasa kapangyarihan ng pamahalaan. Walang sinumang dayuhang bansa ang maaaring bigay ng hangganan o limitasyon sa kapangyarihan ng isang bansa sa nasasakupan nito. Ang soberanya ng bansa ay nangangahulugan ng lubos na kapangyarihan. Ang kahalagahan ng panloob at palabas. Ang kahalagahan ng panloob at panlabas ng soberanya. Ibig sabihin nito, mayroong mga kahalagahan yung panloob at panlabas ng soberanya. Napahahalagahan natin ang ating soberanyang panloob sa pamamagitan ng epektibong pamumuno ng pamahalaan sa nasasakupan. Ibig sabihin nito, kung epektibong yung pamamahala sa nasasakupan, mahalaga ito para sa isang soberanya. Panloob, soberanyang panloob. Ang kapangyarihang pampamahalaan ay nasa mamamayan dahil sila ang may karapatang pumili ng mga namumuno sa bansa. Para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, ang mga pinuno ay nagpapatupad ng mga batas na sinusunod naman ng mamamayan. Ang halimbawa nito ay ang batas trapiko na ipinapatupad upang maging maayos ang daloy ng trapiko at maiwasan ang mga aksidente. Ikalawa ay ang pagkakaroon ng Armed Forces of the Philippines para mapanatili ang kalayaan at soberanya ng bansa. Mayroon ding hukbong pandagat, hukbong katihan, hukbong panghimpapawid, hukbong sanayan. Ano yung apat na hukbo?
na meron ng isang soberanya? Ano? Trapiko. Hindi, ayan o, basahin mo. Hukbong, Akbong. oo, pan, hukbong pan, Pangdagat. o yung dito sa kabila, hukbong, Kung ka, katihan. tama, o hukbong katihan. Ito dun sa, ano, Kubong pa. hukbong pang, him, Papawid. papawid. Ibig sabihin may helicopter silang ginagamit. Hukbong, Hukbong sanayan. sanayan. Oo. Ang hukbong pandagat ay gumagamit ng malaking barko. Pag may gera, gumagamit sila ng malalaking barko. Ang hukbong katihan, ayan. Tapos na, dito naman ang hukbong panghimpapawid. Ang hukbong panghimpapawid, anong ginagamit? Kaya sila nasakay, hukbong panghimpapawid. Panghimpapawid. Ano yung Sa helicopter. helicopter para mabilis? Hukbong sanayan, yan, sa lupa lang sila. Ang bansa ay may karapatang magkaroon ng ari-arian tulad ng lupain, gusaling pambayan, gaya ng post office, mga paaralan, National Museum, batasan o kongreso, mga palengke at marami pang iba. Kasama na rin ang mga tanggapan ng kinatawang pang-diplomatiko sa iba't ibang bansa. Iyon, yung napag-aralan natin ang uri ng soberanya.